haba nito, una sa lahat, already indicates to us, nagpapakita na ito sa atin, kung gaano kahalaga itong kwentong ito. Diba? Kahit sa atin pong pang-araw-araw na mga experience, kapag ang isang bagay, ang isang salaysay ay pinapahaba, ibig sabihin nun ay importante yung kwento. Yan, diba? O, kapag yung telenovela ay hindi natatapos, naging 2 season, 3 season, 4 na season. Ang isang season kasi ay 13 buwan. Yan ang kanilang banat, no? So, per season yan, no? Oo. So, anyway, para sa atin, pag pinapahaba yung kwento, ibig sabihin kumikita. Pero kapag biglang nag-iba ang timetable, ang time slot, at umiksi na, ibig sabihin walang nakukuha ang advertisement dyan. Papatayin na ang kwento. So, pero sa Bible, pag mahaba ang storya, ito ay nagpapakita sa importance ng story. Okay? At gaano ka-importante itong story ito ni Isaac at ni Rebecca, yung wedding of Isaac and Rebecca. Listen. Sa buong Old Testament, lahat ng kwento ng mga lalaki sa Old Testament ay mga kwento ng mga lalaking polygamous. Isa yung polygamous? Maraming nag-aalaga na malukan. Polygamous. No? So, may poultry. So, lahat. Si Abraham, si Jacob, si Moises, si Joseph, the dreamer, no? Lahat sila. Siyempre, pinakamarami, walang dadaig, si Solomon. Oo. Meron siya 700 na white leghorn, no? So, at 400 chicks. So, pero yun, hindi ko na kung paano niya binadget ng panahon doon, no? So, anyway, no? Ngayon, sa dinami-dami ng lahat ng mga polygamous weddings na ito lamang pong kwento ni Isaac at ni Rebecca, ito lang ang kwento sa lumang tipan na tinatawag natin na monogamous marriage. Trivia yan, no? So, ang tambalang Isaac at Rebecca, ito lang ang kwento ng monogamous marriage sa lumang tipan. Ibig sabihin, tanging si Isaac ang stick to one, no? Na lalaki sa Old Testament. Dahil dito, yan, kapag nagkakaroon ng tinatawag po na wedding ang mga Hudyo, kahit ngayon, ang kanilang binabasang kwento sa kanilang marriage ritual ay itong kwentong ito ni Isaac at ni Rebecca. Ito ang ginagamit nilang pagbasa sa kanilang mga marriage rituals. Kaya lubang napakahalaga ito pong kwentong ito kasi the story of Isaac and Rebecca is idealized in the Old Testament as the model of conjugal love. So, model of conjugal, ito lang, no? So, kaya na hinighlight ng gusto
itong kwentong ito, even in the narration of the Old Testament. As you notice, mahaba yung chapter. 67 verses. No? Now, beyond that, maliban doon sa ganon, of course, kung titignan nyo, lalo-lalo na yung mga nakasama ko sa Bible study for a long time, you'll notice that itong kwentong ito is an old story. How do you identify that it is an old story? Look at the word that is used for God. What is the word used? Lord. Again, notice kung paano po ang pagkakalimbag ng salitang Lord sa lahat ng English Bible na gamit natin. Ganon. Hindi po ganon. Ito ang ginamit, di ba? Yeah. Ibig sabihin na ang English Bible, translate niya ang isang original text na sa original text ang nakatitik ay ito. Ang pangalan ni Yahweh. So, sa apat na pinagmumulan ng mga tradisyon ng Biblia, again, Yahweh's, Elohist, priestly tradition, and Deuteronomic tradition, ang kwentong binabasa natin ngayong gabi comes from the Yahweh's tradition, which is the oldest of the four traditions. So, isa itong matandang kwento na nagpasalin-salin sa maraming taga-Israel bago po ito ipinasok dito sa collection na ito na first book of the Bible na kung tawagin nga natin ay Genesis. So, it's a Yahweh's tradition. It is an old story, and it is considered to be the ideal story of a marriage, of a wedding. Okay. Now, with that being said, okay, paano natin iintindi ngayon itong kwentong ito na atin pong nabasa? Yung 67 verses na atin pong binasa, pwede nating isummarize sa 5 mahalagang narrative developments, kung tawagin natin, 5 mahalagang eksena. Mas familiar kayo dun ano na eksena? So, 5 eksena ang mapapansin natin sa 67 verses. Okay. And with that, we are able to understand how the story unfolds. Una, ang unang eksena ay verse 1 hanggang verse 9. Tingnan niyo sa Bibles niyo. 1 to 9. Verse 1 to 9. Yan ang unang eksena. Tungkol saan ang unang eksena? Ang unang eksena ay ang pag-uusap ni Abraham na noon ay byudo na. Kasi, di ba, sa chapter 23, bumili siya ng memorial plan at plot para sa kanyang asawang si Sarai. So, byudo na si Abraham. Ang byudong Abraham, kausap ang kanyang katiwala na Syrian, si Eliezer ng Damasco. At dito binibili niya ang kanyang katiwalang ito na pumunta sa Haran, ang pinagmulan niyang lugar kasama ni Sarah, at dun sa Haran mamimili ng mapapangasawa para kay Isaac. Well, kung papansinin ninyo, itong ganitong kwento sa umpisa ng ating pong chapter,
just shows Abraham as a naturally conscientious father. No? Alam niya na patapos na ang kanyang panahon, namatay na yung kanyang asawa, so panahon na upang ihanda ang susunod na tagapagmana. So, yan ang ginagawa dito ni Abraham. Kaya, kailangan ng mag-asawa itong si Isaac. No? Para sa ganon, may malinaw na tagapagmana. Kasi nga, di ba? God was promising Abraham many descendants. He was promising the land. O paano magkakaroon ng descendants kung walang magiging asawa si Isaac? O ano mangyayari sa lupa na kinukuha ni Abraham kung walang magmamana? Sayang lang. Kaya dito, Abraham was making provisions about the covenant that he has with God. No? So kaya kausap niya. May papasukin natin yan later on, yung mga detalye ng eksena. Pero establish muna natin ang 5 eksena. So matapos ang pagbibilin, sa verse 10, umalis na ang servant. Mula sa verse 10 hanggang sa verse 27, yun naman ang sumunod na eksena. Verse 10 to 27. Tungkol saan naman itong ikalawang eksena nito? Kung mapapansin nyo, nag-fast forward ang kwento. Hindi na kwento kung gaano katagal, ano ang dinanganan ni Eliezer sa pagbabalik niya sa Haran. Surely, it could have been a long travel kasi kung papansinin natin ang setting ng istorya, okay, sabi doon, ang kwento ng pag-uusap ni Abraham at ni Isaac at ni Eliezer ay naganap sa Negev. So, mula sa Mamre, bumaba sa Hebron si Abraham. Doon namatay sa Hebron ang kanyang asawa. At pagkatapos doon ay bumaba pa siya further south sa Negev. Ang Negev po ay boundary na ng Israel at ng Sinai. No? Yan ang Negev. Yung almost crossing ng boundary ng Egypt at Israel. Yun ang Negev. So, nandun niya siya. So, mula doon, ang Haran ay nasa silangan. Nasa gawin ng Mesopotamia. Sabi ko, ano ang Mesopotamia? Iraq. Oh. So, ibig sabihin mula dito, umikot ng paakyat na paganon itong si Eliezer para makarating sa Haran. That could have been a travel of months. No? Not only weeks, but months. No? But anyway, sa verse 10 to 27, nag-fast track ang istorya, ang eksena, Haran. Haran. Oh. Doon sa lugar na mayroong balon. Yan. Kung saan ay nasilayan ni Eliezer si Rebecca. So, yun yung susunod na eksena. No? So, pinastrak ang kwento. So, yung 67 verses, ibig sabihin yan, medyo abbreviated na yan. No? Kung gagawin natin epic yan, mas mahaba pa yan. Mula naman sa verse 28, hanggang doon sa verse 53. Yan. So, dahil sa inyong mga Bibles, ito ang ikatlong eksena at pinakamahabang eksena sa kwento. Ito po yung nangyari sa bahay, no, ni Rebecca, no? Kung saan ay nakilala ni Eliezer
ang angkan ni Rebecca. At syempre, ipinakilala din sa atin, sa ating pagbabasa, anong klaseng angkan ito. Now, mahalaga na maintindihan natin itong angkan na ito. Alam nyo kasi later on, ang magiging father-in-law ni Jacob ay walang iba kung hindi itong kapatid ni Rebecca, si Laban. Oh, ganun sila nung araw eh. Everything within the family, no? Kailangan para hindi lumabas ang yaman. Oh, so, para yung mga ipinundar ay hindi ko saan mapunta, dapat ganun ang kanilang patakaran nun. Ang kasalan ay sa loob ng pamilya, no? Mula sa Ayala, papuntang Sobel, Sobel sa Ayala, ganun. Hindi lalabas doon, no? Para sa ganun ay yung kayamanan ay hindi mababawasan, hindi mapunta sa kuwang ko, no? Ganun yun, no? So, ganun ang kanilang patakaran. So, ipinakilala sa atin yung family ni Rebecca. Again, we will see that in detail later. And then, the fourth scene, ang ika-apat kong eksena, would be mula sa verse 54 hanggang doon sa verse 61. Ito na yung pag-alis. Ito yung mga farewell, yung mga pamamaalam ni Rebecca papunta upang sa ganon, samahan na niya itong si Eliezer pabalik doon sa Negev para makilala niya ang kanyang mapapangasawang si Isaac. And then, again, inalis na rin yung travel ulit kasi pagbabalik ulit, mahaba pa rin yan. Mula naman sa verse 62 hanggang doon sa pagkatapos ng verse 67, nandyan na yung pagtatagpo ni Isaac at ni Rebecca at ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. No? Pagbabalikan natin yung kwento, alam nyo, medyo idyllic yung pagtatagpo nila. No? So, nasilayan ni Rebecca ang isang makisig na lalaking nandun sa malayo. At tinanong niya ang katiwala, sino yun? Ang sagot ng katiwala, siya na siya. Ikaw na, siya na. Ha? Kaya sabi dito, agad tinakpan ni Rebecca ang kanyang mukha. Kasi siyempre, ganun yung style nila nung araw. Ito naman pala si Isaac ay lumabas sa kanyang tolda na mapanglaw. Yan, ha? At namumulila pa sapagkat kamamatay ng kanyang ina. Yan. At sabi niya sa dulo, sa kanyang pangungulila, nakita ni Isaac ang isang bagong ligaya sa piling ni Rebecca. At sila'y pumasok sa loob ng tolda. Diyan. So makikita nyo, idyllic yung pagkakabanan sa dulo. So, dahigang mga scriptwriter ng GMA at ABS-CBN. No? So, magaling yung scriptwriter. No? So, maayos. Okay, so yun yung 5, no? Yun yung 5 scenarios na dinidevelop upang makita natin ang kwento neto pong kasalang ito na sabi natin ay model ng conjugal love sa Old Testament. Isa-isayin natin ang eksena. Okay, una, sabi dito, in-instruct ni Abraham ang kanyang servant na si Eliezer. So dito pinapakilala sa atin na nung araw, ang marriage po ay by arrangement.
Yan ang ancient practice. No? Hindi namimili yung